Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Happy New Year po sa inyong lahat. At eto nga po, this is the second day of the year 2024. Hopefully everybody is safe and hoping and wishing you all a happy and prosperous New Year at naway patuloy tayong manampalataya sa ating Diyos na may kapal. Okay? So, ang dami pong kaganapan, mga kababayan. Pero sa mundo ng politika, mukhang titindi pa rin po ang mga panggugulo ng mga dilawang pengs, mga anti-Marcos at mga asong ulol ni Duterte. The Duterte family, yung mag-ama. No? Kasi kung maalala nyo, i-recall lang natin, di ba sabi nila, meron daw pulburon issue o video ang ating mahal na PBBM. At dinadawit pa dyan si Speaker Martin at si FL Lisa. Di po ba nagsimula yan yung dito, itong babaeng lukaret na ito na nandiyan po sa LA. No? Sa kanya lahat nagsimula yan. Pero alam ko, merong bulongers yan, no? May bumubulong. Sino yon? Di sino pa? Yung kanyang lolo na si Taning, si Satanas. Di po ba? O ngayon daw, papasabog daw nila, aantayin natin, January 5th, no? Friday yan. Lalabas daw ang pulburon video ng ating mahal na presidente. No, at marami na nga pong nagbablog diyan, baka daw ang video na yon ay yung video pa nung former Senator Nikki Cosseteng na interview niya sa ANC. That was during the campaign period. Alam na, wala naman silang nailabas that time. Di sana, kung pinaniwalaan ng tao yung former senator na yon, hindi na ibinoto si PBBM. Kaso chismis 'di ba? Disinformation campaign, hindi po misinformation. Inuulit-ulit natin, ano ba yung disinformation? Meaning your papakalat ka ng maling impormasyon at the same time you want to destroy the credibility of a person or a group or organization. Yung po ang disinformation, malala po 'yan. No, kaya yan po yung iba diyan nakakasuhan ng mga libel, defamation. So, aantayin po natin yan, no? Kung totoo man o hindi. Pero, marami pong lumabas na pulburon, no? Tulad nito, ito po yung latest, ano? Salamat po sa nag-upload sa kanilang social media account. Totoo palang may bongbongs pulburon. Sa Ilocos daw po yan. Sikat daw po yan. O kayo po, suportahan nyo po to. Palakasin natin kasi yung pinakita kong last video ko dito about the pulburon yung Goldilocks, masarap po yun. Gustong gusto ko po yan. Meron pa pong isang pulburon na gustong gusto ko sa Pilipinas Wala po dito sa mga supermarket ng Pilipino yung kundi Goldilocks lang no? Hindi ko lang po matandaan kung anong pangalan pero may picture ako. Hindi ko lang makita. Pag nakita ko, di-display natin diyan, no? So ngayon, habang nagaantay tayo ng pulburon video, may sumabog na naman. Mukhang mahuhuli o na-debunk na wala yung pulburon issue. So therefore, these minions of Taning are now collaborating more to sow disinformation, to plant another seed of disinformation sa atin. Kasi yung kanilang naratiba na gawa ng putang inang ito, no? Basag po basag. Hanggat hindi nila napapakita yung pulburon issue ng ating mahal na presidente. Ito muna gagawin nila. Eto po mga kababayan, yung bago nilang issue na naman, no? After nung pulburon, eto, no? Etong si Boyger, itong putang ina nito, no? Kasama to ni Hitad, magkakakampi ang mga yan. Meron pa nga silang collab, no? Doon sa ni Hitad, ng putang inang yan. Ano sabi niya? Nakita ko po to sa mga X account, no? My entire FB account was deleted.
entire. Ibig sabihin yung lahat. Entire eh. Di ba? Ayun yung description ng kanyang vlog. Entire. So, the question is, how many FB accounts do you have? Lahat eh. Di ba? Ang dami pong FB account nitong putang inang boyger na ito. No? Hindi mo alam kung saan ano eh, yung masaraman yung isa, may isa pa. Masaraman yung isa, may isa pa. Kaya para silang kabuti na pag binunot mo, lilitaw ulit. No? Lulubog, lilitaw, palitaw. mga putang ina, talagang hindi titigil. Ngayon, sinong sinisisi? Who did this? Ha? The US government? Philippine government? Or both? Now the question is, why don't you do your research? Why don't you ask FB? No? The question is, does the US government or the Philippine government has any dealings with the FB? It is a private company. Di ba? Wala pong pakialam ang US government or Philippine government sa pagdidelete ng account mo, gago. Nagsusunod naman siya ng naratiba na kinakartel yung kanilang freedom. Yung kanilang freedom of expression, freedom of speech. Di po ba? Yan ang itinatanim nila sa atin. Ito, kakagatin ng mga asong ulol na mga supporters nila. Hindi magsasaliksik yan. Hindi aalamin bakit na-delete. Kasi ito na eh. Ito na yung binigay na narrative nitong putang inang boy girl na ito. Tinatanong niya kung US government ba, Philippine government? Why don't you do your own research? Diba magaling kang mag-research, putang ina mo? Diba? Kung totoong may kasalanan, kagagawan niya ng US government or Philippine government, then what you gonna do? Sue them? For what? Di po ba? Ngayon, granting. Ha? Ito lang. Yung dalawang gobyerno na ito may kinalaman sa pagtitake down ng ano mo. Bakit inayunan ng Meta? Bakit pumayag ang Meta? Ano ang nakita nila? At bakit sila umayon doon sa pag-i-intervene ng US government? Di po ba? Ba't di ka mag-research? Di ba? Eto lang mga kababayan ha. Bakit ba natitake down ang mga pages or content? Ano ang sabi ni Meta? Ha? Eto. Taking down violating content. Oh, if your content goes against the Facebook community standards or Instagram community standards, kanila rin ang Instagram, Meta will remove it. Will also notify you so you can understand why we remove the content and how to avoid posting violated content in the future. O tandaan nyo, we also notify you so you can understand why we remove it. Okay, eto yan ha. So yung pinakita lang dito, yung ipinost lang dito sa social media account nitong putang inang boy girl na ito, ay yung description lang. Di po ba? Maganda sana kung pinakita niya yung message ni Meta. So kayo po, sa mga YouTube accounts, kung merong violation yung YouTube account nyo, mostly reuse content, makakatanggap kayo ng email message kay Google. Oo, meron yan. Bakit hindi niya ipinakita? Bakit hindi niya ipinakita? Binasa man lang sa atin. Ano ang reason? Bakit yung entire FB account niya was deleted? Kasi 'di ba? Malinaw, sinabi dito. Sinabi ni Meta na will also notify you so you can understand. So therefore naka-receive sa ng message. Bakit hindi niya binasa 'yon? Di po ba? Oh, so ibig sabihin sa aking opinion, this freaking a-holes ng mga asong ulol, ng mga jackasses, ng mga minions ni Duterte ay gumagawa na naman ng naratiba. Di po ba? Tama, mali. So, isipin nyo, hindi gagawa ng ganyan si Meta kung walang dahilan. Violating the community standards. Lagi po yan.
O ayan pa nakita ko dito sa Facebook Help Center. Tayo nagre-research, bakit? Anong dahilan? Bakit na-delete? O bakit na-restrict? Ako po, yung FB account ko, until now, restricted. Nag-comment lang ako doon sa isang BBM group na sabi ko, deserve nila yan, yung mga putang inang mga asong ulol na Duterte na yan. Wala na. Tagalog pa yun. Wala. Restricted na naman ako. Hindi na ako makapag-comment, makapag-share. Hanggang sin-sin na lang ako. Di po ba? Ayan Why Facebook pages get taken down or have limits placed on them. Sometimes, sabi ni FB o ni Meta, we take down or place limits on pages if they don't, again, follow our community standards. Ibig sabihin, kung hindi nyo sinusunod yung community standards. Ano po yung community standards? Ang dami po niyan. Ang dami niyan. Mostly sa Google or YouTube. Kasi po ang Google ang may-ari ng YouTube. Ang dami po niyan. No? Kayo na po ang magbasa niyan. Pero sabi ni Meta, if we take down your content or we take down your pages, yung FB page mo, we will notify you. Ano yung dahilan? Maybe, because probably sasabihin lang sa'yo, you have violated our community standards. Now, you will ask yourself, bakit hindi sinabi kung ano yung community standards? So, therefore, you have to look for it. Di po ba? Ayan pa ang sabi niya. Common reasons you may be taking down or have limits placed on them, but not only this. Okay? Common reasons lang. Not all admins of your page have authentic profiles. Di ba mga bots? Di ba? Dami. People who manage your page have acted against our community standards. Dito maraming nangyayari. Kung may mga admin sa mga page mo, may ino-authorize ka, nag-post ng hindi mo alam, without your approval, ayun, ganon. Di po ba? Minsan, kasamahan mo na rin ang gumagamit ko sa'yo. Minsan sabi nila, ay, nahack kami. Di po ba? Nahack kayo? Yun lang ang sasabihin nyo Di po ba? Hindi sa totoong nahack kayo, kundi may gumago sa inyong nabigyan nyo ng authorization. Sometimes, ayun po yun. Di ko po nilalahat. Your page has a misleading name. Di po ba? Your post or your page post content that may mislead people who like or follow your page. Ibig sabihin, you posted a misleading content. You posted a fake news. You posted some mga kung ano-ano. Di po ba? Ito pa. The content posted on your page goes against our hate speech policies. Hate speech. Yung tulad ko, sabi ko, deserve. Minsan minumura ninyo. Minsan yung mga foul languages, tulad nitong si Boy Girl. Naalala nyo, di ba? Chinastize niya si Jam Magno nung hinuli si Jam Magno. Ayun, siguro isa sa mga yun, may nagsumbong. People can report your page or your channel. Yan po yan. Di po ba? Last one, yung common reasons lang but not all of this. Marami po ito. Your page has severely or repeatedly violated our ads policies. Kung may ads yung inyong page, wala po ako niyan. Dahil ako po ay palaging restricted. Now, eto pa. Sa Meta, Transparency Center. Nagre-research tayo no? How Meta enforces its policy. Meta uses technology and review teams. Aside from technology, which is the same sa Google, meron pa silang mga review team, mga tao. Kaya minsan, halimbawa sa YouTube channel ninyo, yung video ninyo, pinost nyo ng 1 year pa, bigla na lang sasabihin may copyright, may CPR o whatever. Kasi nire-review ng mga human, hindi po yung AI, hindi bots. To detect, review, and take action of millions of pieces of content every day on Facebook and Instagram. Ayan. They detecting violations, nandyan yan. Taking actions, nandyan din yan. Ano yung pwedeng i-remove? So therefore, hindi pwedeng sabihin nitong si Mr. Boy Girl, Mr. Mrs. Boy Girl, na may kinalaman bang US government? Philippine government? Gunggong. Ang naratiba niya,
Hindi niya sasabihin bakit na-delete yung entire FB account niya. Kundi ang sisi kaagad nasa dalawang gobyerno. O eto, bakit hindi mo sisihin ang Chinese government? Ha? Ha? Mga kababayan, ito po ang nakita natin at isa rin po ito sa pinorward sa akin na info ng ating kababayan, no? Yung ating kaibigan diyan na nasa Palawan. Salamat, friend. Pero iba yung gagamitin kong news media, ha. Ito po, ayan ulat sa Business Standard, ha? Kailan ba to ini-report? September 1st, 2023, mga kababayan, ito po ang ginagawa ni Meta, yung may-ari ng Facebook. Meta's biggest single takedown saw removal of 7,704 Facebook accounts. So sa Tagalog, yung napakalaking pagti-takedown ng mga pages, no, sa FB account ay ng Meta ay ito na. 7,700 o 7,704 Facebook accounts. Sa anong dahilan, mga kababayan? Eto. Meta's biggest single takedown aim at the Chinese influence campaign. Di ba? Resulted in the removal of 7,704 Facebook accounts, 954 Facebook pages, 15 Facebook groups, and 15 Instagram accounts tied to the Chinese campaign as per the New York Times. Kasi po, kaya natin kinuha dito sa Business Standards, mahigpit po yung New York Times Meron pong may bayad Alam nyo naman tayo, doon lang tayo sa pre-article, no? An article was published on February 27 claiming that the United States was behind the bombing of the Nord Stream underwater pipelines in the Baltic Sea. The article was published on the Substack and Blogspot blogging platforms. So yun daw po. Doon daw may nagbalita na kagagawan daw ng United States yung pangbobomba dito sa underwater pipelines sa Baltic Sea. Na-post yan doon sa Substack and Blogspot blogging platforms. Within 24 hours, the article and other versions of it have been posted to more websites including Reddit, Medium, Tumblr, Facebook, and YouTube. Translation of the articles in Greek, German, Russian, Italian, and Turkish also began appearing online. As per the New York Times, the posts were part of a Chinese influence campaign that stands out as the largest operation to date, researchers at Meta said in a report on Tuesday. Meta yan. Na? So therefore, may influence ba ang US dyan? May influence ang Philippine government dyan? Even though Meta is based here in United States, wala pong kinalaman dyan ang government unless otherwise this Meta company did a violation. Ano yun? Yung doing business in the United States. Otherwise, no. Di po ba? Wala namang patunay si putang inang boy girl na may kinalaman ang US government or Philippine government. Di po ba? Tuloy natin. Meta said that the effort, which the company said had started with Chinese law enforcement and was discovered in 2019, was aimed at advancing China's interests and discrediting its adversaries, mga kaaway daw niya, such as the United States. Hundreds of others accounts on TikTok's, X, LiveJournal, and Blogspots also participated in the campaign, which researchers named Ismapoplage for the frequent posting of spam-like messages according to Meta's report. So pinasabog po nila itong sinasabing bombing daw ng US, no? Diyan sa pipeline sa Baltic Sea. So, ang sabi ng Meta, they find out this is a pure Chinese disinformation campaign. Sabi ko sa inyo paulit-ulit ito lalo na sa topic natin sa West Philippine Sea na ang China talaga ang gumagawa ng napakalaking disinformation campaign. Tipo sinabi nito, na-discover ng Meta that was aimed at advancing China's interests and discrediting its adversaries. Pinapasama niya yung mga kaaway niya. So for what?
They're spending billions of dollars for disinformation campaign. Oh, head of Meta security team that looks at global threats, Ben Nimmo, said, "This is the biggest single takedown of a single network we have ever conducted. When you put it together with all the activity we took down across the internet, we concluded it is the largest covert campaign that we know of today. The Chinese campaign struggled to reach people and attract attention," Nimmo said. "Some posts were riddled with spelling errors and poor grammar, while others were incongruent, such as random like undercurrent articles that people could see had nothing to do with the subject being discussed." Ayan. "Yet the operation is being disclosed at a delicate time in the relationship between the United States and China. Commerce Secretary Gina Raimondo is in China this week to talk with government officials and Chinese business leaders about trade relations." Ayan po ang sabi dito. Di po ba? The influence operation was the 7th from China that Meta has removed in the last 6 years. 4 of them were found in the last year, said the company, which published details of the new operation as part of quarterly security report. Ayan. So ito, September binalita. Last quarter nung December. Di ba? Malay nyo, anong sabi? Quarterly. As part of a quarterly security report. Every quarter, yung security team ng Meta naggagalugad sa kanilang mga servers kung sino yung may impluensya ng Chinese and other countries na nagpapakalat ng disinformation campaign or fake news na walang katotohanan. So, di ba? Tama lang ang ginagawa ng Meta kasi naano po sila dyan eh. Na Senate hearing na sila. Pinagpaliwanag si Zuckerberg dyan. So, that's why they have to protect their company. Di po ba? Oh. So, ayaw mo namang magpakalat ng fake news o disinformation campaign sa iyong platform. Sinong masisira? Di ikaw. Di wala nang unang-una, masisira ka. O, pag nasira ka, wala na. Bagsak ang negosyo mo. You will file for bankruptcy. Ngayon, ano po ang sabi ng mga iba dyan? O, tingnan nyo po to. O, may nagsabi, pinakonfirm ko sa FBPH kung totoong deleted ba ang account ni Sasot. Sabi nila, deactivated lang daw ni Sasot. Drama pa more. Kita nyo? Mabuti pa itong si Mr. Wow. Oh, nagtanong. Di ba? Deactivated nino. Siya ang nag-deactivate. Tapos sisisihin mo ang US government? Sisisihin mo ang Philippine government or both? Because you are planting a seed of disinformation na kagagawan ng parehong gobyernong ito na impluwensahan si Meta dahil gusto nilang i-curtail ang aming freedom of speech kasi natatalo na namin sila. Nek mo. Maski na magpa-survey ka, walang maniniwala sa inyong mga asong ulol ng mga Duterte. Drama pa more kasi bakit? Basag ang naratiba nila mga kababayan na may pulboronic video. Ang tanong, baka kayo yung may video? Eto pa, eto pa. Kasi bakit nila biniblame? Mamaya pupunta tayo kay kay Ninang Lisa. Bakit nila biniblame? O bakit niya nila sinisisi itong si boy girl putang ina nito, no? Na merong ang gobyerno, may hand dyan, no? Ang ating gobyerno. Kasi po, kung matatandaan ninyo, di ba, naglabas ang ating gobyerno na ito about yung sa media literacy. Ha? Mag-aano sila ng media literacy. Ito po, mga kababayan, no, unahin na natin to. Sa ulat ng ABS-CBN, March 12, 2023. Marcos Jr. to launch digital media literacy campaign versus fake news. Ayan binalita yan ng ABS-CBN, which is good, against fake news, ha? Now, dito rin po sa Philippine Information Agency, pasensya na kung marami tayong mga article, para po malaman ninyo, no, how the government
battles, help this mga media company na matulungan ang pag-combat sa mga disinformation and fake news. O ayan, August 14, 2023, President Marcos witnesses launch of media literacy campaign versus fake news. O yan, nag-sign up po dito, no, ang mga biggest social media giants. O sino? Si Google, si Meta, si TikTok, and si X, si Twitter. O ayan po, the biggest four social media giants ang partner sa ating gobyerno. Kaya sinisisi ni Boy Girl, di ba? Si ating gobyerno. At sinisisi niya ang US government kasi si Meta nandito naka-headquarters sa United States. O yun, ganun pala yun. Ang putang ina. Di ba? Ngayon, nagpunta rin po ako sa Philippine Communications Office website. O, sinearch ko, media literacy. O mga kababayan, eto. Ha? Ulat nila, August 30, PCO, Towns, Media Information and Literacy, Presidential Coverages as top accomplishment, more government resources needed to sustain campaign against fake news or disinformation. Ayan po ang sabi ni Garapil. Meron pa nga ditong EO, no? Yung Executive Order number 16. Ano yan? EO16 reorganizes the POC to rationalize and consolidate the functions of the communication arm of the executive branch, particularly the Office of President. Ayan. Di po ba? Ang ganda nito. Pumunta po sila sa Kongreso. Ayan. Eto pa sabi. Nung nasa budget na sila, proposed budget, ang sabi, PCO to prioritize combating fake news, disseminating PBBM's development agenda. Di ba? Nandyan. Katuwang ang PCO kasi yan ang trabaho nila. Dapat dinidebunk nito ang mga fake news, lalong-lalo na ng putang inang buwakang inang itong si Hitad. Di po ba? Ano nang ginagawa ng PCO ngayon? Nagpupunta po sila sa mga school. No? Tinuturuan nila ang ating mga estudyante na hindi maniwala sa fake news, hindi mag-propagate, magkalat ng fake news. Ayan po yan. Ngayon sasabihin ni Boy Girl, itong buwakang ina nito, na my entire FB account was deleted. Cry-cry ka ngayon? Cry-cry ka ngayon? Who did this? You! You freaking moron! Diba? Kung sinunod mo lang yung community standards ni FB or ni Meta, hindi malamang madidelete ang iyong FB page. At the same time, ikaw ay kanudler ng Chinese government. Di ba mga kababayan, kalat po yan. Nandiyan po siya sa isang lugar na kung saan siya po ay 100% scholar ng Chinese government. Meron pa siyang yung perang natatanggap, monthly allowance. Ano? Bakit hindi mo sinama dito ang Chinese government? Nek mo! Putang ina mo! Di ba? Tapos sisisihin mo, who did this? The US government? The Philippine government? Where is the proof? Huwag mong sasabihin sa amin na ang proof mo kasi ang Meta nandito sa United States. Tapos nakik-cooperate o naki-partner ang Meta sa media information literacy ng gobyernong PBBM? Yan na po ang simula niyan. No? Ako po tuwang-tuwa dyan because the likes of this putang inang Boy Girl na ito is planting a seed to our fellow men at yung iba na i-take down ang Marcos administration. Kung ano-ano pong misinformation and disinformation campaign ang ginagawa nila. Kasi gusto nilang iupo itong putang inang tamilmil na ito na isa ring kanudler ng Chino. Hindi makapagbigay ng statement regarding the West Philippine Sea. Ano ang statement niya? May statement na ba ito sa Japan? Yung earthquake? Mga kababayan? Doon po sa kanyang official Facebook page na Inday Sara Duterte, nakakita na ba kayo ng statement niya about support
sa Japan government kasi po nilindol po sila. O ingat po kayo mga kababayan natin dyan sa Japan ha. Makinig po kayo sa mga advisory ng Japan government. Nilindol po sila. Wala! Wala! Nada! Bakit? Kasi nga po, kakampi natin ng Japan. Oh, 'di ba may issue rin ng Japan sa China? Wala siyang statement ang putang inang tamilmil na ito. Oh, 'di ba? Tama lang 'yan. Tama lang na Meta, I congratulate you, upload you. Delete nyo yan. Pati yata tong si putang inang babae na ito si Hitad, yung kanyang FB accounts. Marami po yan. Marami po sila, nag-ano po yan, propagate. Sabi ko sa inyo, para po silang kabuti na tumubo kung saan-saan na nakakalason. Yung kabuting nakakalason pag kinain mo. Eto po sila, mga kababayan. Kaya dapat talaga minumura ang mga buwakang ina nitong mga to. Bakit Tokis, mura ka ng mura sa mga... putang ina yung sinuportahan ko po ang tatay digong nila O di ba yung tatay digong nila mura rin ng mura. O sabi nila kung ano po yung ginagawa ng matatanda, na-adapt ng bata, di putang ina nila. Kamura-mura naman po kasi. Biruin nyo, ang ganda ng ginagawa ng Marcos admin. Di po ba kayo? May nagawa na bang mali si PBBM? Di ba? Ang daming accomplishment. Yung kanilang program funds na inutang, nabayaran. Yung 1.55 trillion pesos, nabayaran ng 10 months. Almost. 95% of that. 1.48 trillion pesos ang binayad. So ilan na lang? 0.07 trillion? Ganon? Tama po ba? Correct me if I'm wrong. Ha? Yung kanyang mga foreign trips, nag-ani ng mga, anong tawag nila doon? In reality, umabot ng 300 billion pesos. In consolidation, umabot ng 4 trillion pesos. Di po ba? And it will bring about 200,000 jobs. Di po? Matama mali. Tapos nag-benefit ang mga agrarian reform beneficiaries, mga magsasaka, naninindigan sa West Philippine Sea. Pero pilit na tinitibag nitong mga unggoy, mga asong ulol na ito. Kasi bakit? Maybe lang, tatanong lang, with the backing of China. Kasi naninindigan ng ating Pangulo sa West Philippine Sea. At ang gusto nilang iupo, patalsikin, gumagamit pa sila ng mga retired generals, mga putang inang mga generals yan, na retired, na sumasali dito sa Duterte, gawin nyo na. Di po ba? Kasi, gusto nilang iupo si Tamilmil para po happy-happy ang mga Chekwa sa ating West Philippine Sea. Yun po yan. Ganun po yan. Huwag kayong maniwala na walang ginagawa, walang nagawa, walang kwenta, tamad, nagpupulburon. Sabi niyo nagkokokay ng presidente. Kung totoo man yung nagpupulburon o nagkokokay ng presidente, di sana hindi na siya nanalo tulad ng sinabi ko sa inyo. Tulad nung video na nilalabas na si former Senator Nicky Cosete. Anti-Marcos yun. Pero ano nangyari? Pinakinggan ba siya ng taong bayan? Hindi. Overwhelming electoral and popular votes na kay PBBM. Now, itong si putang inang buwakang inang Hitad na ito, sa kanyang vlog na naman, ang tinitira si FL Lisa, si Ninang. Nakagagawan daw na naman, isa na naman sa sinisisi na pagsasara ni Meta ng mga FB accounts itong mga Chinese supporters at mga fake news disinformation disseminator ay si FL Lisa Araneta Marcos. Ayan po ang apple of the eye nitong putang inang ito. Wala nang iba, lahat na lang. Pati siguro kung magka-cancer ang mga ito, ha? Yung mga stage 4 cancer na, whatever form of cancer, no? Sana mangyari nga po sa kanila, pinapanalangin na lang natin sa buong may kapal, no? Na bagsakan na sila, no? Kasi sabi ng tatay digong nila, hindi po sila pupunta sa langit. Yan, di ba? Sinabi niya, nilagay natin yan sa previous vlog natin, yan sinabi ng puon nila Hindi kayo pupunta sa langit. Sabi ng inyong puon, aantayin niya na kayo sa impyerno. Ayan, kayo po. No, yung mga Duterte, asong ulol ni Duterte,
hindi kayo pupunta sa langit kahit na ano pang gawin ninyo. No? Hihilahin kayo ni Digong papuntang impyerno. Oh, di ba? Kung totoong digong kayo, salamat naman. At doon kayo sa totoong naglalagalab na apoy na asupre. Sabi niya yan ha. O ayan ha. O, i-debunk ninyo. Di ba? Mismong yung puon nyo na. O, sana naman po Lord, agahan nyo na. Kung magkakasakit sila ng mga Alzheimer's, cancer, o whatever na mga terminally ill na sakit, ang sisisihin, si Ninang Lisa. Si Ninang. Sisisihin nila yan kasi walang iba eh. Lahat ng kagagawan, lahat ng nangyayaring masama sa kanila ay kagagawan ni Ninang Lisa. Ayan! Yan po ang sabi ni Buwakang Inang Hitad. Maski na tignan nyo pa yan. Ginorgor yung mga FB account. Si Lisa Marcos, si Ninang ang may kasalanan. Nasaan ang ebidensya? Sinasabi ko naman sa inyo, mga kababayan. Itong mga to, ganun-ganun lang yan. Nag-uusap-usap yung mga yan. Nagkukulab yung mga yan. O ano ang next? Baka meron na silang listahan yan eh. Ang haba ng listahan nila, they're checking it twice. Di ba? Making a list, checking it twice, and ginagano nila pagtapos na. Oh. Whether it's, ano yung sabi nun? Sabi nung taga New York, yung, it doesn't have to be true. It just have to look like it. Oh, di ba? Naalala niyo yun? Yung kay Lenlen? It doesn't have to be true. It just have to look like it. O, di ba? Ibig sabihin, disinformation. Di ba? Paulit-ulit. Di ba yung pulburon? Umabot na ng 2 linggo. Inahamon natin sila. Maglabas kayo ng ebidensya. Ang sabi nila, chismis. Daw, Marites, January 5th. O, antayin natin. Ano ilalabas nila? Pero tayo, naglabas tayo ng ebidensya. Ayan salamat po ulit. Bongbong's Pulburon. Diyan daw po yan sa Ilocos. Di po ba? Nakita ko lang po yan sa X account. Totoo naman. May negosyong Bongbong's Pulburon. Anong sabi ng BP Sara ninyo dun sa bata? Ewan ko, nakaka-addict daw yun. Malamang, si Sara Duterte, addict sa pulburon. Sa mismong bibig niya nagsimula yan. Diba? Tapos ibabato nyo kay Bongbong. Si Bongbong ba nagsabi nun? Yung inyong tamilmil na busy. Tapos sisisihin nyo si Ninang Lisa dahil sa kagagawan daw niya ang pagsasara. Lahat na lang. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung magkakaroon sila ng terminal ill disease, hindi naman sa pagmamasama sa kanila. No? Pasensya naman po. Hindi po. Ini-equate lang natin. So sa lahat ng maaring mangyari sa kanila na masama, kasalanan ni FL Lisa Araneta Marcos. Tulad nga po nito. 'Di ba? Sabi ni Buwakang Ina na Hitad. Ginorgor daw ni FL Lisa yung mga account nila sa FB. Kinausap ang FB. Nasaan ang ebidensya? Bakit hindi kayo magtanong tulad nung ginawa nating kababayan nating si Kai Wu? Nagpa-confirm siya. O bakit hindi nyo i-confirm? O ipakita man lang yung message sa amin ni Meta. Yung message niya sa inyo, ipakita nyo sa amin. Kasi meron at meron yan, di ba binasa ko? Will notify you. Paano kayo ino-notify? Alam palang tawagan kayo sa inyong mga telepono? Hindi po. Kasi pag nag-sign up ka dyan, ang nilalagay mo ay yung email account mo. Bakit hindi nila ipakita ito? Dinelete yung entire ko. Entire ibig sabihin madami. Nahuli ka ni Meta that probably you have a tie-up with the Chinese government. Hindi po kayo makakapunta sa langit, sabi ng puon ninyo. Hindi kayo papapasokin. Bakit? Di ba, ano po ang dahilan? Bakit hindi kayo pinapapasok sa langit?
Di ba? Ano ang dahilan? Sabi ni San Pedro, you're not in the book of light. Go down with your puon. Ano dahilan? Kasi sinabi na ni Duterte, hindi kayo papapasokin sa langit. Alam ni Duterte ang dahilan. Alam niya. Bakit? Tanungin nyo sa ICC. Di ba? Yun, alam niya na. Kaya naman pala, malay nyo, sa totoo lang, bigyan ko na kayo ng hint. Kahit nasa deathbed ninyo, you ask for a forgiveness, and then, you've been baptized. Di ba? Ginawa nga ni Christ yun eh. Di ba? Yung sa cross, yung rubber doon, nakasama niya. Sabi ni Christ, today, you will be with me in paradise. Pero hindi niya sinabing heaven. Kasi paradise, it's a place of rest yan. Iba pa yung heaven. Di ba? Pero si Digong sabi niya, dun tayo sa impyerno. Kayo ba? Gusto nyo yun? Ayaw ko nun. I wanna be with the God the Father and Jesus Christ and the angels praising God the Father 24/7. Ayun po ang gagawin natin sa langit. Basahin nyo yan. Nasa Revelation po yan. The last book of the Bible. Di po ba? Ngayon, ang sabi nitong kababayan natin, drama pa more. Ikaw pala ang nag-deactivate. Sisisihin mo ang FB Philippines. Gago. Nakita nyo yung naratiba? Gawa tayo ng ganito. Ito na yung listahan ni Hitad. Ito na. Yan, ito. Kasi, boljak tayo dun sa video ng pulburon. Na-debunk ng mga hayop ng mga Marcos supporter, loyalist. Dito tayo. Kala nyo, hindi kayo madidibang, no? Kala nyo, for the views kasi. For the views. Kaya nga sabi, it doesn't have to be true. It just have to look like it. Siyempre, yung mga tao, chismis, clickbait. Ayun, views. The more views, the more likes, the more money. Diba? Ganon, tingnan nyo yung mga videos ng mga fake news peddler na yan. Kasi ang mga tao, ang gusto, chika. Pero itong mga kababayan, tanungin nyo tong si boy girl na putang ina nito. Nasaan ang katotohanan? Nagkulab pa kayo pero you cannot show evidence that the US and Philippine government has a hand on whatever you're saying that your entire FB account has been deleted. Pero may isang netizen na dinay-debunk ka. Ikaw mismo ang nag-deactivate. Just in case, FB deleted your account. Why? They have reasons. Sinabi natin kanina, you violated their community standards or you're one of the Chinese disinformation specialists. You have a tie-up with the Chinese government who propagates disinformation. Nabasa natin sa inyo kanina, di ba? At sinisisi nyo kay FL Lisa Araneta Marcos, kay Ninang, yung pagkaka-take down, ito, ginurgur daw niya. Lahat na lang. Kay FL ang sisi. Sinasabi ko sa inyo, ulitin ko. Magkasakit sila si FL. Hindi sila makatae si FL. Nadapa sila si FL. Kinagat sila ng lamok si FL. Ganun na lang po kahit na ano pong mangyari sa kanila. Wala silang pambayad ng bills, si FL ang may kasalanan. Wala silang love life, si FL ang may kasalanan. Putik na lang, lahat na lang. Walang pambili ng si FL. Wala akong subscription sa Netflix, si FL ang may kasalanan. Anak ng puta, lahat na lang, Ninang. Ikaw na lang daw lahat ang may kasalanan. Ay, nako. Di ba? Debunk po sila. No? Ito yung another narrative para malayo yung issue sa pulboronic. Pero tayo mag-aantabay kung ano pa yung gusto nilang ibato, sirain ang Marcos administration kasi gusto po nilang iupo si Tamil Mil. Kasi ito pro-China. O di ba? Uulitin ko. Ang ating presidente is standing firm dito sa sinabi niya. Ayan. Kaya galit na galit ang China. Nagsisimula na nga ang China, panoorin yung mga previous
ano natin diyan, vlog natin sa West Philippine Sea. Nagpapakalat na sila, no? Bira-bira na sila. Yung kanilang mga spokesperson si Mauning, si si Wu at saka yung isa, si Wang Wenbin. Yan. Tirada pero wala. Sino lang naniniwala sa kanila? Sabi ni Malaya, ni Teodoro, ni Tariela, sarili nila. At itong tulad ng mga putang ina nitong mga to. O, di po ba? O, debunk sila. Sorry. Walang pulburon video. Ito po ang tunay na pulburon. Yung kay former Nicky Cositeng, that is just an interview during the election to discredit Bongbong Marcos. Pero walang naniwala. Di po ba? Yun ang gagamitin yung video. Ilabas kayo ng talagang ini-snort. So what? Di po ba? Presidente na si PBBM. Di ba? Kailan ba siya nagpulburon? Nung PBBM. Oo, ito na. Oo, Bongbong Marcos pulburon. O kayo po, ano po ang inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.